Iminumungkay ng ilang grupo na magkaroon ng sistema ang COMELEC sa mga vote counting machine na magpapakita kung nabilang ba o hindi ang boto ng mga botante. Samantala, inilunsad din ng grupo ang bantay karapatan sa halalan upang paigtingin ang kampanya laban sa mga paglabag sa karapatang pantao tuwing eleksyon. Si Ria Fernandez sa detalye. Nais na Integrated Bar of the Philippines o IBP at Legal Network for Truthful Elections o LENTE nalagyan ng Commission on Elections o COMELEC ng sistema ang mga vote counting machine o VCM na magpapakita kung nabilang nga ba o hindi ang boto ng mga botante. Sa nakalipas na 2 halalan, tanging congratulations lang daw kasi ang lumalabas sa mga VCM matapos maipasok doon ng mga botante ang kanilang balota. Mungkahin nila, maipakita sana ang verifikasyon sa boto sa pamamagitan ng screen o kaya naman sa resibo na iimprenta ng makina. Importante yung ganun na sistema kasi kailangan masigurado ng botante na yung boto niya ay tama yung pagbilang ay tama yung pagbibilang ng makina. Kasi ano yun isa yun sa mga security features na dapat ino-on dun sa makina. May mga agam-agam ang iba na baka magamit ang resibo sa vote buying pero para sa LENTE, May paraan para yung resibong yon hindi na lumabas ng presinto. Kasi maaaring merong isang lalagyan na doon ibabaksak yung mga tiketa o yung mga resibo para hindi na malabas ng botante yung resibo at hindi na mapakita doon sa kung sino man niya gusto ipakita yung resibo. isinusulong din ng grupo ang pagbibigay ng ekstrang kopya ng balota sa mga botante sakaling hindi basahin ng makina ang kanilang boto. May mga pagkakataon na yung balota ng botante hindi tinatanggap ng PCOS machine. Wala namang gusot, wala namang dumi yung balot. For some reason, hindi tinatanggap ng PCOS. At pag ganon, yung nangyari nung 2010 at 2013, hindi na binibigyan ulit ng extra balot yung botante. Kawawa naman yung botante, nagli-lead siya to disenfranchisement. Maliban dito sa pangunguna ng Commission on Human Rights, kanilang inilunsad at ng iba pang kaakibat na organisasyon ang bantay karapatan sa halalan kasabay ng paggunita sa International Human Rights Day. Layo nitong mas palakasin ang paglaban sa mga paglabag sa karapatang pantao tuwing halalan sa pamamagitan ng mas agresibong pag-uulat sa mga otoridad. Aminado ang samahan na bumaba ang bilang ng human rights violation nang gawing automated ang eleksyon. Subalit marami pa rin daw kailangang gawin upang tuluyan ng matuldukan ang panggigipit sa mga botante na hindi lamang limitado sa karahasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.